Makakausap naman natin ngayon ang public interest lawyer, political analyst and vlogger na si Attorney Jesus Falsis. Kaugnay pa rin sa hiling na travel clearance ni Congressman Paulo Duterte at saka sa mga nangyayari sa ating bansa. Ngayon, magandang gabi po, Attorney Jess. Welcome back sa Arangkada Balita. Good evening, Ma'am Nina and Sir Jack. Oo. Okay, ano po ang inyong reaksyon dito sa hiling na clearance ni Congressman Paulo Duterte para makapag-travel sa 17 bansa sa loob ng 2 buwan? Well, unang-una, bibigyan ko kayo ng trivia, no? Baka ako lang ang nagsasabi pa lang nito. Pero kung titingnan nyo nung March 20 to May 10, nag-request na siya ng travel authority noon, tsaka nakapag-travel na siya. This year lang din, to the exact same 17 countries, kung hindi ako nagkakamali. The Netherlands, including Southeast Asian countries and European countries. When I looked at the countries na binisita niya nung March 20 to, or yung requestan din niya ng travel authority and which he got clearance for nung March 20 to May 10, 17 countries din yon. And ngayon, 17 countries ulit, exactly the same. So yun yung una, nakaka-curious na it's exactly the same set of countries. Pangalawa, since naka-travel na nga siya dati, no, nasabi ko na, naka-travel na siya for around 2 months din noon, ngayon mag-request siya ulit ng 2 months. So parang 4 months sa isang taon, siya nagbakasyon or nag-travel, tapos binabayaran pa din ng taong bayan from taxpayers' money yung kanyang sweldo every month. So this is a bit similar to Senator Bato, but a bit different yung kay Senator Bato kasi clearly si Senator Bato is not working or non-functioning kasi nagtatago. Ito naman, nagbabakasyon pero bayad 4 months. Ngayon, alam naman natin, pasensyahan sa mga senator at congressman, alam naman natin ang kalakaran dyan, sanay talaga sila sa mahabang recess or mahabang breaks. Pero baka pwede namang, huwag namang sobra-sobra yung pagbabakasyon at kung kailangan talaga niyang bisitahin si Tatay Digong, pwede naman siguro ano lang, 2 weeks or 1 month the Christmas break. Lahat naman tayo nagki-Christmas break. Ang Congress naman wala namang trabaho that time. Pero by Jan 20 or Jan 25, alam ko resumption of session na. And yet, based on his application for travel authority, nasa abroad pa din siya by that time. So, sana naman ilimit na lang niya yung days or months na aalis siya and sa Netherlands na lang talaga kay Tatay Digong. Yung iba, I don't know why, is visiting the exact same countries again. Yun na nga. Ano po kaya ang nakikita nyo? May mga reaksyon dito. International field trip daw with pay. Iba at baka raw nagde-deposit na. May mga ganun pa sa iba't ibang offshore accounts. Ito po yung mga reaksyon na. Lalo na hindi niya pinapaliwanag eh. Oo. Well, iba naman yung mga netizens natin, no? Pero yung sa akin sa Tweety Bird ko, ang pansin ni Tweety Bird dyan, itong mga countries na to na nabisita na niya, as I said, no, and bibisitahin niya ulit, is really an OFW tour. Meron silang intentional on the part of the Vice President, Sara Duterte, and Congressman Paulo Duterte to beef up or shore up support from their OFW base. So actually, yung Malacanang or yung administrasyon, of course, malayo pang 2028 at hindi naman pwede tumakbo si PBBM, pero dapat meron ding OFW tour ang gobyerno kasi na-victimize itong ating mga kababayan sa fake news and misinformation, lalo na ni Vice President Sara. Many times, madami siyang sinasabi abroad that has been debunked after pag nabalita na dito na nasabi niya to abroad, pagbalik dito sa Pilipinas na de-debunk. So, kailangan meron din tayong reach out sa ating mga kababayan kasi itong mga Duterte, actively sila nag-reach out sa mga OFWs. Kasi kung mapapansin mo nga din, partner and attorney, di ba si VP Sara nagpunta doon sa Hong Kong. Yung mga marami talaga yung OFW para talagang nag-iikot po sila no? Tama? Nakikita naman natin, the proof is in the pudding, yung kanyang audience talaga is composed of OFWs. So hindi lang siya pumupunta sa mga OFW-dense countries, pero yung mga tao na lumalabas para i-meet siya or salubong
siya ay mga OFW. So actually, kahit na sabihin nila wala pang eleksyon and hindi naman bawal, but ethically, that's already premature campaigning. Because nangangampanya na siya already para sa sarili niya sa ating mga kababayang OFWs, which unfortunately, other presidentiables or other candidates cannot or do not do. Kasi yung iba may delikadesa, malayo pa nga 2028. But here, you have the Vice President, nangangampanya na. Ayun na nga. Oo, kasi tama, parang magdududa ka talaga. Ito yung mga OFWs. Marami rin naman talaga silang supporters abroad. Nakikita natin dyan, iba nga natin kakilala talagang andun all out support. Nakikita ko kasi parang paniwala rin sila. Makikita mo yung passion nila doon sa ibang bansa. At saka malayo kasi sila sa ating bayan. So hindi talaga nila alam yung nangyayari dito. Oo, kasi nga... Opo. We respect their passion, yung mga kababayan natin kahit pro-Duterte sila, yun naman ang paniniwala nila. But I also have to state, madami ding mga pro-Marcos and mga anti-Duterte or mga pro-Lenny na nasa abroad. Makikita naman yun sa breakdown ng votes. But admittedly, madami talaga ang mga supporters ng pamilya Duterte sa OFW. Pero yun nga gaano ba ka-vote rich ang sector ng OFW pagdating sa eleksyon? At talagang sinusuyo nila? Or, kumbaga, hindi man sila ganun kalaki, pero nakakatulong sila sa pag-amplify ng narrative. Tama po ba? Ayon. Nakuha mo, Sir Jack, kasi literally, ang numbers naman ng OFWs nasa hundreds of thousands. Yes, that's sizable, pero kung iisipin mo, hindi talaga siya magme-make ng impact, if ever, compared to the millions na nandito sa Pilipinas. But, ang OFWs kasi natin, usually silang breadwinners. And as breadwinners ng kanilang mga pamilya, amplifier sila sa kanilang mga group chat ng kanilang mga family or sa mga reunion or gathering ng family. So kung silang pinakamatanda or sila pinaka-breadwinner, then they have a sizable influence sa kanilang pamilya. So yung mga anak nila, let's say na mga voter, pwede nang bumoto, mga 18 to 25, usually susunod yan sa tatay or sa nanay. So, amplifier talaga sila. Oo. And, pwede ba siyang payagan ng ganon? I mean, di ba dapat wag na lang siyang payagan or payagan siya pero hindi ganun kadami or ganun katagal? Yes. So, nasa naman yan hindi yan mandatory on the part of Speaker Bogie D or the HOR to grant whatever a congressman request. So, meron tayong konteksto ngayon ng flood control scandal. May konteksto tayo ngayon, nagalit tayo sa mga Nipo babies. Ayaw natin sa mga congressman na no work but with pay, pati senador, di ba? So, sa ganyang konteksto, dapat talaga kung ano lang yung tinatamasa ng ordinaryong tao, like nagpapasko ng ordinaryong tao, okay, pwede nating pagpaskuhin ng mga Duterte. Pero yung lampas na sa bakasyon talaga, sa Christmas break, baka pwede sabihin ni Speaker, hanggang dito lang ang pwede kong ialaw at saka itong countries lang, kasi hindi na naaangkop sa code of conduct ng isang public servant. Wala bang parang batas nagbabawal sa ating mga, di ba, public officials na pag wala namang rason talaga, unless it's medical, ganyan, di ba? Napayagan sa office, hirap na hirap tayo mag-live, di ba? Ganun katagal. Public servant pa. Well, walang specific na batas pero meron ka sa Code of Conduct for public officers na merong norm of bawal ang ostentatious display of wealth or extravagant lifestyle. So, ang 2 months na pagbabiyahe sa isang European country can be considered an extravagant lifestyle kasi hindi naman yan natatamasa ng ordinaryong tao na pwede sila hindi magtrabaho for 2 months pero binabayaran sila ng sweldo nila. Hindi yon normal. So, yun yung pwedeng i-apply ng House and wala naman din nagbabawal kay Speaker Bogie D at saka sa House na i-deny yung travel authority altogether. Again, because may konteksto ng flood control, si Congressman Paulo Duterte is not exempted sa flood control issue kasi nga sobrang matunog at malaki yung 51 billion pesos na na-allocate sa kanyang distrito in 3 years. Hindi yun karaniwan for flood control. So, let's wait and see kung papayagan ba siya o hindi. Kasi baka naman magalit naman din yung iba. Ba't nyo naman pinayagan? Pagka pinayagan siyang gano'n, kung ano yung hilingin niya, binibigay. Dapat hindi na kasi nakapagbakasyon na siya 2 months as I mentioned earlier this year. Parang
sobra naman. Baka siguro sa isang taon, hindi dapat lalampas ng 2 o 3 buwan ang bakasyon ng isang congressman, mapa-Duterte man yan or kahit sino. Kasi nga, bayad pa din sila, kahit magbakasyon, wala naman silang output para sa taong bayan. Attorney Jess, kanina, sorry, partner, sabi ko, fina-follow ko sa social media to si Sir Jess. Tanong ko lang yung, may tinweet ka kanina about do sa magiging members ng BICAM. Talaga ba? Totoo ba? Nakasama doon yung absent ngayon, si Senator Bato de la Rosa? Well, ang paliwanag naman ni Senator Sherwin Gatchalian, ang ating napakagaling na committee chairman sa Committee on Finance, nag-handle ng budget, ang ginawa nilang rule kasi nung una, automatic kung sino yung designated na vice chair or deputy chair ng Finance Committee, automatic included sa BICAM. So, default lang naman yon. Pero sabi ng Senate, hindi daw yon saradong libro. Meaning, kung ayaw nga ng senador or nakita ng ibang mga senador na baka mas maganda, ibahin natin ang composition, pwede namang ibahin yung composition. So you have Senator Jinggoy, nag-withdraw na si Senator Jinggoy as a BICAM member. Ako, I think, sa mga pamilyang Villar, isa lang dapat ang maging representative ng pamilya Villar doon kasi anti-dynasty ang uso ngayon, di ba? Ang taong bayan, hanap nila anti-dynasty. So, pangit naman ang budget. Binubusisi, 2 miyembro from the same family ang nandun sa makapangyarihang BICAM. Yung kay Senator Bato, delikadesa na niya yun, dapat magpadala na siya ng letter to his lawyer, Attorney Israelito Torion, na he's withdrawing from the BICAM kasi nga wala talaga siyang work na ma-render. Ngayong nagtatago siya. Oo. And inaasahan nga ng taong bayan na sana maging bukas itong BICAM na ito, Attorney Falsis. Well, if hindi magbubukas yung BICAM na yan, they would be reneging on their promise, At ang mga tao ngayon talaga ayaw nila ng pinapaasa. So, ngayong Pasko, baka hahayaan lang muna lahat ng politiko gawin ang gusto nila kasi medyo bumaba nga yung numbers nung nag-rally. Pero tatandaan ng taong bayan yan yung mga promises or pangako na hindi na natupad, open BICAM, live stream ng ICI. Pag hindi yan tinupad, pag walang nakulong, ay magagalit ang taong bayan by next year. Naku, maraming salamat po, Attorney Jess Falsis, sa pagtanggap po ng tawag dito sa Arangkada Balita. Mabuhay po kay Sir at Merry Christmas, Sir. Merry Christmas. Thank you, Sir Jack and Ma'am Nina. Merry Christmas.